6? Monday? Oo, tama ba? Kailan? Itong Monday na to? Itong April. Itong after ng Holy Week. 1 ngayon eh. Di ba ngayon? Wednesday? 2, 3, 4, 5, 6. Bye ka doon sa labas. Sakyan. Kasi dahil dito sa scooter na to. Tuloy. Ang dumi ng sasakyan dahil sa'yo. Ang dumi ka na rin. Yeah. 3 bar na lang. Hindi, check lang natin yung POV. Masyadong tapos sisikipan muna natin. Sikip on. Yan. Hindi maano yun. Dito ba? Up, up. As. Dapat talaga. Kasi mas mababa pa ng konti. Mababa pa para pwede na siguro yan. Pwede na siguro ito. May sakyan, no? Brad dumi. Grabe, oh. Ano ba ka naman dahil dito sa gulong na to, naka-spacer kasi yan, eh. Naka-spacer. Kaya medyo nakalabas yung gulong niya. Pakita ko sa inyo yung spacer niya. Ayun, no, nakalagay, yan, oh. Yes. Yung itim na yan. Yun yung spacer. Soon, papatanggal ko yan. Medyo maganda lang siya tignan pero ano, hindi siya practical. I mean, hindi siya practical kasi araw-araw ka nagpapalinis ng sasakyan. Ngayon, tinatamad ako. Kahit nandyan lang yung car wash. Yung car wash. Tamad ako mag-ano eh. Linis. Tsaka sayang kung makikita nyo yan, ito yung parang ayan o, yan yung parang may time pag nag 5 seconds nakababad ka sa throttle, ano yan, cruise control yan. So pakita ko sa inyo. 5 4 3 2 1. Ayun na, pag tumunog siya pwede mo nang bitawan. Kung nakabitaw na ako, and then panamreno ka, babalik yan sa dati. Yun. Dagdag ito dito tayo sa medyo maluwag.
Ito, mga upgrade ko na dito, itong flashlight. Kasi kapag natry ko na siya na sobrang gabi, medyo, ano to, parang kulang. Ayan, napakita ko sa inyo. Yan. Kulang yan. Malakas naman siya, pero kulang. Pero kapag meron ka nito, ito nabili ko lang din to sa Orange App. Makikita mo pa yung battery. Ayan o, kung makikita nyo, 90% siya. Kabaliktad kasi, ayan, 90%. Tapos malakas siya. Meron siyang high, meron siyang low, meron siyang strobe light. Yan. Yan yung binili ko. Tapos sumunod, ito nakita nyo itong bracket na to. Itong bracket na yan, binili ko yan. Dapat yan dito sa ibabaw yan. Dito sa ibabaw. Ang problema, ayoko siya sa ibabaw. Parang, basta, ang laki niya kasi tignan eh. Kaya ang ginawa ko, binaba ko na lang siya dito. Tapos para medyo naka-emboss ng konti yung bag. Kasi nakatago siya dito. Pag medyo nakatago siya dito, mahirap ng yun yung zipper niya. No, mahirap kunin. Yan, medyo malaki itong bag na to. Ito, binili ko na lang din to. Sa Orange App ko lang din binili to. Tapos yan, naglalagay ako dyan wallet, yung lagay ng mga ID, tapos cellphone, tapos headset. Madami ako nilalagay dito. Kahit namili nga ako ng gulay nakaganyan lang na gulay, dito ko rin nilagay, kasya siya. Kasi medyo malaki din siya. Ito yung kamay ko. Yung kamay ko. Tapos, malaki din siya. Pa ba yung mga binili ko dito? Wala na, yun lang. Pero soon bibili ako ng, ito ilalagay ko tong bag sa likod dito. Itong part na to, dito ko siya ilalagay yung bag. Tapos ang ilalagay ko dito sa harap, kasi naranasan ko na namalengke ako. Nahirapan ako, ang dami nakasabit dito. Tapos puro malilit na plastic. So sabi ko sa susunod, dadala ako ng malaking plastic or eco bag, something na ganyan. Pero hindi na, may nakita kasi akong foldable na basket na nabibili sa TikTok at saka sa Orange App. Meron. Kasi ito, plano ko rin palitan to. Kasi kapag medyo matagal ka nagra-ride ka, ito makikita mo yung mga bukol-bukol na yan, bumabakat dito. Medyo masakit siya kasi parang ito lang din yung yung sa grip mo. Medyo niluluwagan ko yung hawak kasi wala naman kasing shock to. Medyo matagtag siya ng kaunti para sa akin. Matagtag siya lalo na kung itong gulong niya ay hindi siya hinahanginan. Ayan, no. So antay na lang natin maupod dyan. Pero papalitan natin yan nung dihangin kasi kahit papaano may bounce siya, may play siya ng kaunti. Kasi tingnan niyo, walang shock yan. Wala siyang shock. Kasi ito yung yata, hindi ko alam kung ito yung pinakamumurahing smart scooter, electric scooter. Ito yata yung pinakamura. Hindi ko sure Pero ang original price nito 18,000, naging 15,000, tapos nag-sale sila, nabili ko na ng 10,000. Pero simula nung nagkaroon ng crisis, bumalik siya sa halagang 15,000. Sabi ko nga, nagsisi nga ako sana ang binili ko na lang is yung Xiaomi. Pero yung Xiaomi kakalaga ng mga 25,000 yun. Pero okay lang. At least yung Xiaomi meron siyang maliit na port. May shock siya dito sa part na to. At least hindi ka nanginginig-nginig. Tapos ito pa pala, may binili pa nga pala ako dito. Bukod itong taillight na to, kasama na to dito. So pakita ko sa inyo. Pag binuksan mo yan, pag inisang pindot mo yan, bubukas yung headlight. Bubukas yung headlight niya.
And then automatic bubukas na rin yung kanyang taillight. Ito. So para sa akin masyado kasi mababa to. Pagka niyan, pagka pumipreno ka, nagbi-blink din yan. Para sa akin masyadong mababa to, kaya namili rin ako ng ganito. Ito parang 25 pesos nga lang yata to sa 25 pesos or 30 pesos sa Orange app. Parang libre lang din doon kasi namili ako nung ano ba yung binili ko, basta piyesa ng bike yun. Ayan, pag pinitin mo na siya na matagal, maraming mode yan. May yellow, may blue, may green. Pero ito yung mas ginagamit ko para mas pansin na pansin. White and red. So, hindi naman siya kulay ng pulis kasi blue and red yung sa pulis. Okay, so okay lang yan. So, other ano lang naman yan, visibility lang naman yan para nakikita din tayo sa daan. Dahil masyado tayong maliit, no? Masyado maliit to. So, para sa akin, sa loob ng wala pang ano to eh. Wala pang 1 month na sa, hindi, siguro meron na rin. Sabihin na natin 1 month na nasa akin to. Ang ayaw ko sa kanya, hindi totoo yung kanyang 25 kilometers na range. Siguro kung ang takbo mo lang ay aabot ka lang siguro ng mga 10 kilometers. Pero kasi ako, ang madalas kong gamitin, drive or sports, yun ang madalas kong gamitin. Bira ko gamitin yung eco kasi parang sobrang bagal nung sa eco. Para sa akin hindi totoo yung 25 niya, yun yung pinaka ayaw ko. Pero siguro ang tama niya ay sa isang full charge niya kaya niyan tumakbo ng mga at least 15 kilometers. Pero 25 I don't think so. Kasi masyadong lalo na pag naka full throttle ka, mabilis siya malobat, no? Mababawasan agad yung bar niya sa battery. So ang technique ko naman dito para madali lang siyang maalagaan ko yung battery life niya. Pag ginamit ko siya, no, lalo na kung medyo malayo yung pupuntahan ko, hindi ko siya tinutuloy na ibiyahe. So ang gagawin ko, for example, 5 minutes na akong tumatakbo, papahinga ko siya at least 3 minutes. And then after nakapahinga siya, larga ka ulit 5 minutes, tas 3 minutes pahinga ka ulit. Ganun siya kasi hindi naman yan talaga heavy duty na na pwede mong idire-diretso. Pwede naman kaso mabilis ka malolobat. And then para maalagaan yung battery, ang ginagawa ko, kunyari gusto mo siyang i-charge 2 bars na lang siya or 1 bar. Ang gagawin mo pagka galing ka sa biyahe or sa long ride, tas gusto mo siyang i-charge, pagpahingay mo muna siya at least 30 to 45 minutes para kahit paano mag-cool down yung battery. Kasi kapag hindi mo ginawa yon, ang tendency ay may stress yung battery niya. And then number 2 na ginagawa ko sa kanya para maalagaan yung battery ay wag mo siyang i-drain, yung drain talaga yung battery niya. And then isa pa, wag mo rin siyang i-overcharge. Like for example, gabi tutulog ka, i-charge mo, wag mo siyang hayaan na gano'n kasi may stress din yung battery sa gano'n, pati yung drain. I suggest na kapag mag-charge kayo, at least meron 2 bar or 1 bar na tira dito sa gauge. Ito nito, may para sa akin yung 3 bar, 1 bar na lang ang meron ako or 2 bar. After nun, pag na-consume ko na yun, papahinga ko lang siya ng 30 to 45 minutes and then i-charge ko na siya. So yung pag-charge naman sa kanya, natansya ko na siya 3 hours talaga from 1 bar. Kapag 2 bar ang natira sa'yo, 2 hours and 45 minutes, magi-green na agad yung charger niya. So nandito yung chargeran niya, nandito sa may gilid. Ayan kung makikita nyo, ayun yung kulay pula.
Yung kulay-pula yan. Tatanggalin mo lang yan. And then, yun, pwede ka na mag-plug ng iyong charger. Tapos, pag naglo-long ride ako, lagi akong may dalang ganito. Kasi ito yung common na ginagamit dito. Ito. Pag namili ka naman ng ganitong scooter, ganito, may kasama na siyang ganito. So, may mga tendency kasi na siyempre dahil madagtag, lumuluwag itong part na to. Ito, bali 4 yan, tapos may 2 pa dito. Ayan, bali 4. So, yun lang. So, para sa akin, itong scooter na to ay good para pang service, lalo na yung bahay namin hanggang munisipyo ay 1 kilometer lang naman, no? Papasok tsaka pa uwi, okay na sa akin yan. Kasi mas makatipid ako kaysa gagamitin ko to. Wala mapagpilian ito 2.0 to 1.8. Ang lalakas sa gasolina. Mag diesel ka man, mas mahal naman diesel ngayon, although mas tipid yun. Yun lang, mas maganda to, lalo na kung mamamalengke ka lang naman, papasok ka sa office. Maganda pa, pwede mo itupi, pwede mo ipasok dun sa opisina, at least hindi mawawala sa labas. Yun pa pala, pag mamimili ka nito, kailangan mamili ng kadena or chain na pwede sa kanya, kasi madali lang bitbitin ito So, tapos kahit sino pa pwede ma-access to. So, I suggest, pag iiwan-iwan nyo sa labas, ganun, mamili na lang kayo ng chain. Tapos dito nyo siya i-chain. Ito yung mga spokes ng mugs, diyan mo siya ipapasok para hindi nila mabibit-bit yung lad pad mo. Tapos dito naman, okay naman, ginawa na kaya naman dito kahit 2 tao, basta kasya kayo. Kasi dalawa nga kami ni misis ko, nagkasya kami dito at kinaya kami, no, mula Subic, mula dun sa may McDonald's hanggang dito sa bahay. Siguro I think mga nasa 850 kilometers yun. No, 850 meters yun. Okay din, nga lang ang ayaw ko lang sa kanya talaga ay matagtag siya, pero the rest okay na okay. Lalo na yung mga pumapasok na mga bata na high school, ganun, pwede sa kanila to, dahil hindi ka naman tatakbo dito na mabilis. Pero kasi itong sa akin, nahack ko siya. Saka ko na siguro ikukwento kung paano ko nahack yung kanyang yung eco mode niya. Na-max ko na siya ng na-max ko na siya ng 25 km. So, eco pa lang yun paano pa kung nag-drive ako and then sports mode? O sa sports mode, bira akong gamitin din yan, kasi nga pag naka-sports mode ka, mas malakas sa battery. So, ang ginagawa ko, sa gitna lang ako, drive. Yung drive, tignan nyo kung gano'ng kabilis yung drive. 60 km per hour. Ganun siya kabilis. Pero, syempre, dahil scooter lang naman to, hindi tayo kamote sa daan. So, ginagawa ko, nakadrive ako, pero half lang ako dito sa throttle. Tapos meron din yung bell para naririnig ka na paparating ka. So, yun lang. So, baka nyo yung part 2, kasi ira-ride ko to mula dito Manggahan hanggang doon sa Kalapakuan, doon sa bahay ng tiyuhin ko. Ira-ride natin siya, tignan natin kung
yung konsumo ng kanyang battery ay kakaya, yung isang full charge niya makaya ba hanggang dun sa Kalapakuan. Kasi I think dun hanggang Kalapakuan mula dito nagre-range yun ng mga 5 kilometers. 5 kilometers. So kasi kapag nag full throttle ka, maubos talaga to. Pero kung half throttle ka lang, nakadrive ka lang, mas tipid yun sa battery. Abangan nyo na lang guys. Yun lang.